Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon, umpisa na po natin ang ating leksyon. Pampahusay mag-English. Okay po, mag-umpisa na po tayo. Magbibigay po muna ako ng isang halimbawa at pagkatapos natin matalakay itong mga to, talagang malalaman nyo kung bakit mahalaga ang tinatawag na simple present tense. Bali, nagbigay po muna ako ng isang halimbawa, isang mensahe. At ito po yon, nakain siya ng ampalaya. Ito pong nakain siya ng ampalaya, nalaman ko po yan sa English na, ang English po dyan, ang tamang English dyan ay she eats bitter gourd. Okay? Yan po ang tamang English dyan sa nakain siya ng ampalaya. Kaya nalaman ko po at sigurado ako na tama yung aking English kasi sinunod ko po yung mga batas na kabilang sa tinatawag na simple present tense. Kasi po itong simple present tense ay isang kategorya na meron po siyang hinahawakang iba't ibang uri ng mensahe. Na yung mensaheng iyon ay magagawa mo lang kung alam mo yung batas na ginagamit ng simple present tense. Okay? Kaya kung hindi mo alam ang simple present tense na tinatawag, hindi mo malalaman yung iba't ibang uri ng mensahe na nakakabilang sa kanya at yung batas na nakakabilang sa kanya para magawa yung mensaheng iyon. Okay po? At sigurado po ako na itong mensaheng ito ay kabilang sa tinatawag na simple present tense kasi po tinandaan ko po lahat ng uri ng mensahe ng simple present tense at ibinigay ko na sa inyo sa part 1. Kaya napaka-importante po noon. Okay? Ang tawag po dito sa klase ng mensaheng ito ay dito sa nakain siya ng ampalaya patungkol sa simple present tense ay factual statement. Ibig sabihin, pagpapahayag ng katotohanan. Yan yung uri ng mensahe nitong nakain siya ng ampalaya. Kasi kung inyo namang oobserbahan, kung i-analyze nyo, pinapatotohanan dito sa mensaheng ito na siya ay nakain ng ampalaya, 'di ba? 'Yun ang pinag-uusapan na binibigay nung tao na nagsasalita, ipinapaalam sa atin na ang ipinapahayag niya ay totoong kumakain ng ampalaya yung taong iyon, 'di ba? Nakakain siya ng ampalaya. Kaya ibig sabihin, dahil diyan sa nagpapahayag ng katotohanan, kasama siya sa grupo ng simple present tense. At para magawa ko to sa English, kailangan malaman ko yung batas ng simple present tense at inilagay ko na nga po yun sa part 2. At papanoorin nyo na lang, tatandaan nyo na lang yung mga batas doon at malalaman nyo na. Okay? Yun po ang kahalagahan ng part 1 and part 2. Okay? So, doon sa part 2, tinuruan ko kayo doon kung ano munang unang dapat isipin. 'Di ba? Ang unang dapat isipin ay alamin muna kung nasa grupo ba ng simple present tense yung ating mensahe na gagawin. Pagkatapos noon, kung kabilang siya, aalamin naman natin kung yung subject ba nung mensahe natin ay naka-active voice o passive voice o non-active o passive voice. Okay? Kung hindi nyo pa alam yung active voice, nakalagay din nyo sa part 2. Okay po? At ngayon po, kung i-aanalisa natin itong mensaheng nakain siya ng ampalaya, di na-analyze na natin.
na kabilang siya sa simple present tense. 'Di ba? Tapos ang kasasabi ko lang, i-aanalisa natin kung yung subject natin ay active voice ba o passive voice. 'Di ba? Ngayon, kung mapapansin nyo, nakain siya ng ampalaya. Itong siya ay subject kasi yan yung pinag-uusapan natin o tagagawa ng aksyon. Kung mapapansin nyo, itong siya yung gumawa ng aksyon, siya yung nakakain. Ibig sabihin niyan, doon sa pinag-aralan natin sa part 2, siya ay naka-active voice. Ito po yon, tinatawag na active voice. Ibig sabihin ng active voice, yung salitang siya ang tagagawa ng aksyon. Tama naman po, di ba? Yung salitang siya ang tagagawa ng aksyon. Kung mapapansin nyo sa mensahe. Kaya ibig sabihin, yung subject natin ay naka-active voice. Dahil sa nalaman kong active voice tong subject natin, ibibigay ng simple present tense yung mga batas na pwede natin gamitin na nakaayon sa tinatawag na active voice. Okay? At yung mga batas na iyon ay ito na. Nakalagay din po yun doon sa part 2. Isinamarize ko lang dito. Okay, ito babasahin ko po. Ang aksyon na salita ay maaaring action verb o state verb. Okay, yan yung mga, itong sinasabi ko sa inyo, yan yung batas ng simple present tense na ibinibigay niya kung yung ating subject o pinag-uusapan ay naka-active voice. Okay? Yan o. Ang aksyon na salita ay maaaring action verb o state verb. Ibig sabihin, alin man sa verb na ito, kung action man o state verb, ang pwede natin gamitin. Okay? At maaaring lagyan ng S, ES o IES sa dulo ng salita. Base sa first, second, o kaya third person at kung ito ba ay singular o plural subject. Kung mapapansin nyo, lahat ng yan ay nakalagay sa part 2 natin. Malalaman nyo yan ng maliwanag sa part 2. Okay? At ito ang makakatulong sa inyo para magawa natin yung ganito, para maisalin natin sa English itong nakain siya ng ampalaya sa tamang pamamaraan at siguradong pamamaraan, guys. Kasi, kung mapapansin nyo, itong nakain, paano natin i-English yan? Diba? Paano i-English yan? Kasi, ang nakain, sa English, may iba-ibang, may iba-ibang forma yan. Merong, di ba ang nakain, eating, pwedeng eating, pwedeng eat, pwedeng eats, ito may S, pwedeng eaten, iba-ibang forma yan. Hindi natin malalaman ang tama kung hindi natin alam kung saan kasama yung ating mensahe, kung saang kategorya, kung sa simple present tense ba, sa present continuous, sa perfect tense, sa past tense, at iba pa. Kaya ngayon, itinuturo ko na sa inyo lahat-lahat ng patungkol sa simple present tense para alam na alam nyo ang gagawin nyo at sigurado na kayo na tama ang inyong pagsasalin ng inyong mensahe sa Tagalog sa English. Okay po ba? Ngayon, kaya nalaman ko po na ang ilalagay para sa salitang nakain, ang tamang English sa salitang nakain, dito sa mensahe natin ay eats, may S. Kasi po, sinunod ko yung batas ng simple present tense na nakalagay sa atin sa part 2. Okay? Yun po yun. Okay? So, ganito po to. Itong nakain, kaya nalaman kong eats kasi itong nakain, pag in-English mo yan pag in-English mong nakain, iba-iba kasi yan eh. Eating, eaten, eat, eats. Pwede yan. Pwedeng ganun po. Alam kong nakagrupo tayo sa simple present tense. Kaya meron na agad akong pwedeng ibawas doon. Eaten, hindi yon kabilang sa simple present tense. Ang kabilang lang sa simple present tense ay yung tinatawag na plain form of the verb. Pag sinabing plain form of the verb, yun yung original na spelling ng
aksyon. Itong nakain, ang original na spelling ng aksyon nito sa English ay eat. Itong E-A-T, wala pang S. Pero kung mapapansin nyo, nagkaroon ng S yan kasi ang ginamit natin ay third person na subject pronoun. Ito po yon, third person na subject pronoun. Tapos siya ay singular. Ayun, singular. Kaya yung it, nagkaroon ng S. Kasi ang batas sa doon sa nakalagay sa part 2 natin, basta pag ang ating pinag-uusapan ay third person, tapos pang-isahan lang, di ba ang she ay isang babae lang. Ibig sabihin yan. Ang action na gagamitin natin ay ang pag-spelling ng action na gagamitin natin ay lalagyan natin ng S. Okay? Kaya magiging, sa halip it, magiging its. At saka, kaya ganito po yan, kasi yung nga po sinusunod natin yung batas ng simple present tense para sa active voice. Kaya kung hindi nyo po alam tong mga batas na ito, mahihirapan po talaga kayo. Kaya pinapaliwanag ko na po ngayon kung gaano kahalaga yung part 1 and part 2. Okay? Tapos, meron pa tinatawag na affirmative statement. Kung mapapansin nyo itong nakain siya ng ampalaya, ang action po natin dyan ay pwede natin gawin. O positibo. Positibo po na ginagawa, pwede niyang gawin yung aksyon na kumain siya ng ampalaya. Yun yung ibig sabihin ng affirmative statement, hindi negatibo. Hindi ka hinahadlangan sa paggawa ng action mo. Nakalagay na rin po yun doon sa part 2. Ganito po ang gagawin ko. Ilalagay ko po yung mga link ng part 1 and part 2 sa description below nitong video ito. Okay? Para mapanood nyo. Kasi gusto ko pong malaman nyo lahat-lahat. Kaya medyo humahaba tayo. Gusto ko malaman lahat-lahat. Gusto ko malaman nyo lahat-lahat para talagang sigurado kayo sa ginagawa nyong mensahe sa Tagalog, tas gagawin yung English. Okay po? Okay. So, punta na po tayo dun sa natin, topic talaga, okay? Okay, bago po tayo pumunta dun sa sinasabi ko, pakita ko po muna sa inyo para may batayan kayo. Pag first person po yung ating pinag-uusapan o yung ibig ko sabihin, itong I, kasi ang first person po dito ay itong I at saka we. Ibig sabihin ng first person, siya ang nagsasalita. Ang mangyayari, pag first person ang ginamit nyo, ay alinman sa I o we, yung action natin na ginamit, dapat plain form lang. Ibig sabihin, nasa original na spelling. Tingnan nyo itong it. Wala siyang S, di ba? Katulad kanina. Katulad nito, he eats, may S. Kasi siya nasa third person, tapos singular. Ito, pag gumamit tayo ng person, tapos kung mapapansin nyo, nasa singular naman ito, isang tao lang yung I, tapos yung we, maramihan. Ang tatandaan nyo lang dyan, basta first person, yung action natin, hindi natin lalagyan ng S. Okay? Kaya, I eat bitter gourd. We eat bitter gourd. Okay? Nakain ako ng ampalaya. Nakain kami ng ampalaya. Dito sa second person, kung saan siya yung tagapakinig ng salita, you eat bitter gourd. Ibig sabihin niyan, nakain ka ng ampalaya o kaya pwede ring kumain ka ng ampalaya. Nag-uutos. Pwede rin yun. Okay? Kung mapapansin nyo, wala ring S. Pag naka-second person ka, at yun nga yung you, yung action natin, huwag nyo lalagyan ng S. Kasi pag nilagyan nyo, mali na. Lahat ng yan nasa batas na po nung part 2 natin. Kaya sana panuurin nyo. Tapos itong third person, itong he, she, it, lahat sila may S. Kasi sila ay nasa singular at saka sila ay nasa third person. Nakalagay na rin sa batas ng part 2. Tapos itong they, kung mapapansin nyo, walang S. Kasi siya ay nasa third person nga, pero plural naman, maramihan naman. Ganun po yun.
Sir, ma'am. Kaya dapat pag-aralan nyo muna yung 1 and 2. Kung napag-aralan nyo na yung 1 and 2, alam nyo na yung sinasabi ko. Mabilis nyo na maintindihan yung ating leksyon ngayon. Okay po? Okay, dito na tayo sa leksyon natin talaga. Kasi yung part 2, ibinigay ko sa inyo yung mga affirmative statement lang. 'Di ba? Yung mga mensahe na positibo, yung pwedeng gawin. Dito, gagawin nating negatibo yung mga affirmative sentence. Hahadlangan natin kumbaga sa paggawa. Yung ginawa nating mensahe, ang ipinapahayag ay hindi natin hindi natin pinapahintulutan yung aksyon na mangyari. Okay? Okay. Paano gawing negative sentence ang affirmative sentence na mensahe na kabilang sa simple present tense at naka-active voice ang subject? Guys, ito ang tatandaan nyo. Tandaan nyo na to. Kapag daw naka-simple present tense kung yung ating mensahe ay naka-simple present tense, tapos napansin nyo na yung ating pinag-uusapan ay tagagawa ng action, ibig sabihin, naka-active voice yung ating subject, tapos naka-affirmative sentence tayo, naka-positibo yung mensahe natin, pwedeng gawin yung action. Itong tatlong yan yung magiging senyalis nyo para makagawa ng tamang negative sentence para sa ating mensahe. Okay? Para sa ating mensaheng naka-simple present tense, naka-active voice na subject, at naka-affirmative na sentence. Okay? Ito, kailangan gumamit alinman sa salitang do not o don't. Okay, pag pinaikli nyo itong do not, ibig sabihin don't. Okay. Pag pinaikli nyo, don't, D-O-N, tapos apostrophe and T. Okay, yung do not, don't. Pag naman does ang ginamit nyo, doesn't. Okay? Dadagdagan nyo yung does ng N, tapos apostrophe and T. Ibig sabihin ng doesn't, does not. Okay? Yan, does not. Okay. Dito po muna tayo sa do not o don't. Ibig sabihin sa Tagalog niyan, hindi o huwag. Ginagamit lang po itong do not o don't doon sa mga subject na naka first person, second person, at saka doon sa third person pero para lang sa they. Ito, they. Okay? Kung hindi nyo pa alam yung first person, second person, punta po kayo doon sa part 2 muna. Okay? Pero ipapakita ko rin dito mamaya para mas maintindihan nyo. Okay? Basta yung do not o don't, ibig sabihin yan, hindi o huwag sa Tagalog. Tapos gagamitin lang natin yan, itong do not o don't, kung ang ating pinag-uusapan o tagagawa ng aksyon ay nakakabilang sa first person o second person. Iba yung first person, yun yung I and we. Yung second person, yun yung you. Tapos yung third person naman, yun yung they. They don't. Kunwari, they don't. Pwede po yun. Okay? Punta na po tayo dito sa ating halimbawa. Ito muna. You don't eat bitter gourd. Ikaw, huwag ka kumain ng ampalaya. Yan, pwede tayo mag-utos. Diba po? Kung mapapansin nyo, yung ginamit natin yung don't, nagkaroon tayo ng huwag. Bali itong huwag, ginagamit pag nag-uutos ka. Ito ang equivalent ng huwag o ang katumbas ng huwag pag nag-uutos ka ay don't. Okay? Tandaan nyo ha. Pag nag-uutos ka, tapos gumamit ka ng huwag, ang katumbas niyan sa English ay don't. Okay? Tapos, dito naman tayo sa pangalawang halimbawa. You don't eat bitter gourd. Yan. Ito naman, ipinapaalam mo yung katotohanan. Kanina, nag-uutos ka. Itong nag-uutos, kasama rin niya sa simple present tense, guys. Kaya sigurado tayo sa ating mga batas para magawa sa English yan. Okay?
Okay, ito yung factual statement, pagpapahayag ng katotohanan. You don't eat bitter gourd. Hindi ka nakain ng ampalaya. Ayun. So, itong hindi naman, ibig sabihin niyan sa English ay don't. Kung ang mensahe mo sa English ay nagpapahayag ng katotohanan, hindi na nag-uutos. Kasi itong una, nag-uutos tayo eh. Pag nagpapahayag na tayo ng katotohanan, tapos ginamit mo yung don't, hindi naman ang ibig sabihin. Okay? Okay. Tapos na tayo doon sa mga kailangan nyo malaman doon sa tinatawag na do not o don't. Ito naman, does not. Pag pinaikli nyo yan, doesn't. Doesn't. Okay? Ibig sabihin niyan, hindi sa Tagalog. Ginagamit lang ito para doon sa mga sa subject natin na naka third person. Kung yung tagagawa ng action ay nasa third person kabilang, katulad ng he, she, at saka it. Na yung mga subject na yon ay pang-isahan lang. 'Di ba yung he, she, at saka it, isahan lang sila, pang-isahan lang na tao at saka bagay. Okay? Pag ganon, ang sitwasyon, yung subject nyo ay pang-isahan lang tapos nasa third person, ang gagamitin nyo ay does not o doesn't. Pagsasabihin nyo ay hindi. Okay? Okay, ito yung halimbawa. She doesn't eat bitter gourd. Ibig sabihin, hindi siya nakain ng ampalaya. Pag babae ang tinuro mo, she ang gagamitin natin. Pag lalaki naman, he doesn't eat bitter gourd. Hindi siya nakain ng ampalaya. Bali itong she at saka he, ang gamit natin dyan sa Tagalog ay siya. O kaya niya. Pag ang itinuturo nyo naman ay bagay o hayop, pwedeng it. It doesn't eat bitter gourd. Hindi ito nakain ng ampalaya. Kunyari, hayop ang inyong itinuturo. Kunyari, pusa o aso. Sinasabi nyo hindi nakain yung pusa o aso ng ampalaya. It ang gagamitin natin. Pag gusto lang natin ituro, hindi natin gustong pangalanan yung aso o yung pusa. Okay? Okay. Kasi Chuck, marami nagtatanong, bakit does not o kaya does not o do not ang ating gagamitin kapag gagawa tayo ng negative sentence para sa ating mensahe na naka-simple present tense at naka-active voice. Bakit po? 'Di ba? 'Di ba 'yun ang karamihang tanong. Bakit don't o doesn't? Ito po yung sagot. Bali ito po ang sagot. Kaya don't o doesn't ang ginagamit natin para gawing negative statement ang ating affirmative statement sa simple present tense na may active voice na subject kasi ito na po 'yon. Isa silang auxiliary verb na pwedeng isama sa main verb. Okay? Para mailagay po natin yung salitang hindi sa English dito sa mensahe nating hindi siya nakain ng ampalaya, para mailagay natin yung salitang hindi sa English, kailangan daw yung salitang English ay kabilang sa tinatawag na auxiliary verb. Na yung auxiliary verb, siya ay katulong ng main verb. At ang main verb natin dito ay yung it. Okay? Punong aksyon. Ang main verb, ibig sabihin, punong aksyon. Ang regulasyon sa English, para mailagay mo yung salitang hindi, dapat siya ay kabilang sa auxiliary verb. At yung does, o kaya doesn't, o kaya yung do not, o don't, o do, sila po ay mga auxiliary verbs. Okay? Sila ay mga auxiliary verbs. Kaya may karapatan itong does not o kaya don't na gamitin sa salitang hindi na gagamitin natin para mailagay natin
sa ating isinasalin na English. At ito na nga yun, yung doesn't. Yung doesn't, hindi ang ibig sabihin. Diba? Ganun po yun. Dapat naka-auxiliary. Yan ang dahilan kung bakit don't o doesn't ang ginagamit natin. Kasi sila ay auxiliary na pwedeng isama o maging katulong ng main verb na it. Okay? Kasi ganito po yan. Na-discuss ko na rin to doon sa ibang video. Yung auxiliary, katulong siya ng action at yung action natin yung it. Katulong siya ng action para makapagbigay ng ibang impormasyon. Di ba? Ganun po yun. Kasi pag it lang, ibig sabihin, siya ay nakain ng ampalaya. Pero pag sinamahan mo ng auxiliary na doesn't, tapos naging kasamahan ng it, kaya naging doesn't it, iba na po yung ideyang ibinibigay, di ba? Sa halip nakain siya ng ampalaya, ang magiging ideya na ay hindi siya nakain ng ampalaya. Di ba po ba? Ganun po yun. Kaya tatandaan nyo, kaya don't o doesn't ang ating ginamit kasi siya ay isang auxiliary verb. At meron pang isang rason. Ito po yung rason na napaka-importanteng hindi napapansin ng lahat. Ito, na dapat isaisip nyo, okay? Nagbibigay ideya, itong don't o doesn't, nagbibigay ideya kung totoo ba, o nagagawa ba, o natutupad ba ang aksyon na pinatutungkulan nito. Ibig sabihin niyan po, kasi ang mensahe natin, di ba, hindi siya nakain ng ampalaya. Ang ibig sabihin niyan, ipinapahayag natin yung katotohanan, di ba, na hindi siya nakain ng ampalaya. Dapat daw, yung auxiliary verb na gagamitin natin, maipahayag niya rin yung ganong sitwasyon. Maipahayag niya rin na nagpapahayag din siya ng katotohanan, na tinutulungan niya yung mensahe natin na maipahayag niya yung katotohanan at hindi makapagbigay ng iba pang ideya. Okay? Yun po ang dahilan kung bakit yun ang ginamit natin ay don't o doesn't. Kasi sila tumutulong para magpahayag ng katotohanan o kung totoo ba yung ginawang aksyon o kaya nagagawa ba yung aksyon o kung natutupad ba yung aksyon. Okay po? Kasi tinutulungan yung auxiliary verb, ang ibig ko sabihin, kung ang mensahe mo ay patungkol sa pagpapahayag ng katotohanan, yung auxiliary mo dapat, nagpapahayag din dapat ng pangkatotohanan. Para yung ibibigay nilang impormasyon ay isang klase lang. Isang klase lang, pangkatotohanan lang. Okay? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Okay, ito po yung halimbawa. Mali po ito itong ilalagay ko po. Itong ating uunahin. He will eat ampalaya. Ibig niyan sabihin sa Tagalog, kakain siya ng ampalaya. Di ba ang gusto nating ipahayag ay pangkatotohanan na kasama sa simple present tense. Pero dahil ang ginamit natin ay ibang auxiliary verb na hindi sinusuportahan yung sitwasyon ng mensahe natin na ang gusto natin nga ipahayag ay pangkatotohanan, ito po ang nangyayari. Ito po ang nagiging sagot. Kakain siya ng ampalaya. Ang sinasabi niya ay hindi na pangkatotohanan na siya ay nakain ng ampalaya. Ang sinasabi niya dito ay kakain siya ng ampalaya. Mangyayari pa lang na sitwasyon patungkol sa ating mensahe. Yan po yun. Kung ang gagamitin naman natin ay yung doesn't o don't na nagpapahayag nga ng katotohanan, katulad nito, he doesn't eat ampalaya. Hindi siya nakain ng ampalaya. Yan po ang tama kasi yan yung gusto nating iparating na yung katotohanan na hindi siya nakain ng ampalaya. Yan po ang dahilan kung bakit ang ginagamit natin ay doesn't o don't at hindi yung iba pang auxiliary verb kasi napakarami ng auxiliary verb. Yan po yung dahilan kaya doesn't o don't ang ating ginagamit o kaya do o does. Okay? Kasi
auxiliary verb na do o does, o kaya itong don't o doesn't na, itong don't o doesn't, di ba may kasama yung not? Do not o kaya does not. Pag may kasama siyang adverb na salita katulad ng not, ang tawag na sa kanila ay phrasal verb na auxiliary. Okay? Yun lang po yun. So, ang ibig sabihin niyan, itong auxiliary verb na do o does, o kaya itong don't o doesn't, ay may kinalaman kung totoo ba ang sitwasyon ng mensahe, o kaya kung ginagawa ba ang sitwasyon ng mensahe, o kaya tumutupad ba ang sitwasyon ng mensahe. Ibig sabihin, talagang ginagamit siya para sa isang sitwasyon na nagpapahayag ng katotohanan. Kung totoo bang ginagawa, o may katotohanan yung sitwasyon, o yung aksyon ng mensahe, o kung yung aksyon natin ay may patungkol sa kung tinutupad niya ba yung aksyon, yun po yung tamang gamit ng do o does. Yan ang talagang ibig sabihin ng do o does, o kaya don't o doesn't. Okay? Kaya naman, inilagay ko dito, dapat iayon natin ang ating ilalagay na auxiliary verb sa kung anong gustong iparating ng ating mensahe. Iaayon lang natin yung auxiliary verb natin. Kung gusto natin malaman ng katotohanan, ang gagamitin nyo doesn't o don't o kaya do o does. Pag ang gusto nyo mangyari, kung ang gusto mong sitwasyon ng mensahe nyo o iparating ay pangyayari pa lang, magaganap pa lang, yung mensahe nyo, ang gagamitin nyo ay will. Ganun po. Yun ang mga dapat nyong tandaan na technique para hindi po kayo nagkakamali. Hindi kayo nalilito. Okay? Ito nga pala po yung listahan na ano lang po, sample lang po ito para malaman nyo lang kung anong dapat gamitin. Pag first person, ako para sa I, ang gagamitin nyo ay do not o don't. Tapos yung ating action verb dapat walang S. Lahat po ng action verb natin dito walang S. Pag gumamit tayo ng do not o don't. O kaya doesn't, o kaya does not. Tandaan nyo lang po yun. Pag negative sentence po ang ating ginamit sa simple present tense na mensahe, dapat yung action po natin, yung main verb o yung punong action, dapat hindi nyo lalagyan ng S. Lahat sila ay naka-plain form. Okay? Bali, may kipost na lang po para mapag-aralan nyo. Okay? Ang third person yan, siya o niya. He. Diba? O kaya she. Pwede nyo gamitin. He o she. Ito, she. Pag he o she, does not. O kaya does not ang gagamitin nyo. O kaya doesn't. Tapos, pag gusto nyo pangalanan yung tao, nasa third person din po yun. Kasi yung pinangalanan nating tao, siya yung pinag-uusapan natin, di ba? Kaya siya ay nasa third person din. Kaya pag pinangalanan natin yung tao, katulad ng Juan, does not din ang ating gagamitin. O doesn't. Okay? Ganyan lang po yun. Pag ito naman, o nito, does not din o doesn't. At ito nga, pagdating sa they, do not naman o don't. Kasi third person nga siya, plural naman, maramihan. Okay? Makikita nyo na rin dito yung batas kung paano gamitin. Kasi yung they, ang gagamitin, do not o don't. Yung he o she, o kaya pangalan ng tao o bagay, ang gagamitin nyo ay doesn't. Okay? Third person, tapos pang-isahan. Yung second person, yung you. Ang gagamitin nyo ay do not o don't. Tapos yung first person, alinman sa I o we, yung we, kami o tayo, yung I, ako o ko, ang gagamitin nyo ay do not o don't. Basta tatandaan nyo, action verb, dapat lahat ay nasa plain form o nasa original na spelling, walang S. Okay? Tapos yan, ang sumunod ay object, yung hindi kinakain, yung bitter gourd, yung ampalaya. Tapos makikipansin po, ang ginamit natin dito ay action verb. Okay?
First person, yung ano muna, yung person o bagay na subject natin. Sumunod ay auxiliary verb na may not. Sumunod ay action verb. Sumunod ay object. Yan po yung tamang pagkasunod-sunod. Okay? Dito naman po, pinakita ko lang yung ano, yung paggamit ng state verb, yung action din pero hindi siya talagang direktang nagpapahayag ng paggalaw. Ipinaliwanag ko na po yan sa part 2 ng simple present tense. I-post nyo lang po ito, ganun din po ito. Pinaltan ko lang po ng state verbs, yung action verbs. Okay? Okay guys, so hanggang dyan na lang po muna tayo. Meron po uli ako isusunod na panibagong tatalakayin natin sa simple present tense hanggang matapos. Kasi napaka-importante po kasi gamit na gamit po ang simple present tense, okay? Okay, so dyan na lang po muna tayo at sa susunod, baka simple present tense pa rin tayo. Buuin na natin para wala na kayong problema pagdating sa simple present tense. Kasi meron pa akong i-discuss na sa tanong naman, paano yung gumawa ng tanong at marami pang iba. So maraming salamat po sa panunood. So quarantine pa po, wag po muna lalabas and kung okay lang po sa inyo, sana makikishare din sa iba para meron ding ibang matuto. Okay? So maraming salamat po. Salamat po muli sa panonood.